Ikaw. Anong ginagawa ninyo? Kakaiba. Nasaan si Vanin? Umalis ka na. Umalis kayo dyan. Tigilan ninyo yan. Asawa ko ni Chairman Go. Sinong naglakas loob na saktan ako? Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin. Gusto mo lang akong mapahamak. Songhan, dahan-dahan lang. Anong ginagawa ninyo? Ang gagang Jiang Vanin na ito. Ang kapal ng mukha niyang magpanggap na ginang Go. Parating na si Chairman Go. Kung makita niya ito, tapos na tayo. Dalhin na natin siya sa ibang lugar. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Huli na. Dali, pumasok sa kwarto. Bilisan mo. Chairman Gu. Nasaan ang iyong asawa? Tay, sinabi mo sa akin. Nandito ang nanay ko, hinihintay tayo. Nasaan na ba siya? Xiao Bao. Huwag kang magmadali. Ngayon, titingnan ko. Manager Song. Nakita mo ba ang asawa ko? Dapat. Siya ang nakaupo roon. Manahimik ka. Chairman Gu, lagi namang bakante ang upuang iyon. Marahil ay hindi pa nakakarating sa bulwagan ang iyong asawa. Tay, naliligaw na naman si nanay. Huwag kang matakot, Xiao Bao. Tatawagan ko agad ang nanay mo. Hindi maganda ito. Maruming babae, may asawa na tapos babalik para akitin si Songhan. Mabaho at masamang babae. Tay. Natapon ang tower ng champagne. Kung makita ito ni Mama, malulungkot kaya siya. Sino ang gumawa niyan? Si Chairman Gu. May isang baliw, sumugod at nanggulo sa party ng ginang. Huwag kang mag-alala. Pinaalis ko na siya. Tama, pinaalis na namin siya.
Nababaliw ka na ba? Hamama ka nga, gusto mo bang tawagin si Mr. Go? Malaking gulo ang babaeng ito. Hindi maganda ito. Ano ang gagawin natin? Mahal na mahal ni Chairman Go ang kanyang asawa. Kung malaman ni Chairman Go na si Jiang Van Nin ang nagpapanggap na asawa ni Chairman Go dito, kahit mamatay pa siya, tapos na rin ang buhay natin. Tara na. Bitawan niyo ako. May tao sa loob ng silid. Chairman Go. Iyon. Yan ang opisina ng mga tauhan sa paglilingkod. Siguro'y nadisgrasya ang isang tauhan kanina. At may nahulog doon. Tama. Oo. Bilisan mo. Chairman Go. Noong nakaraan sa airport, kasalanan ko kung bakit hindi ko nasando ang misis. Ngayon naman, sa birthday party na ito, sinira na naman ng babaeng baliw na iyon. Bawi ako ng husto. Bago dumating ang misis dito, mag-aayos ulit ako. Para mapasaya ang ginang. Dali. Sige. Secretary Kim, ihanda ang mga tauhan para maglinis ng bulwagan. Bilisan mo. Tay, ikaw ang nagsabi na ihahatid mo si Mama rito. Inihatid mo na ba siya hanggang sa pinto? Bakit nawawala ang nanay ko? Huwag kang mag-alala, binatago. Siguro ay naliligaw lang ang nanay mo. Sabihin mo sa tita mo. Anong kulay ng damit ng nanay mo nang pumunta siya rito ngayon? Tutulong ako sa iyo na hanapin siya. Nagpagawa si tatay ng bagong damit para sa nanay mo mula sa ibang bansa. Naroon ako nang magpatri si mama ng damit. Suot niya ito ngayon, sigurado ako. Ang alaala ko, kulay itim. Ang pangalan ng damit ay Pagmasdan ng Paglubog ng Araw sa Tabi ng Ilog. Si Jiang Van Nin ang asawa ni Go. Song Han. Ano sa tingin mo? Si Jin Van Nin ba ang asawa ni Jigo? Sekretary Atit, mag-imbestiga ka. Malinaw na nakarating na ang asawa ko sa pinto. Pero hindi siya pumasok sa bulwagan. Opo, Chairman Go. Talagang hindi pwede. Napakaunawa ko sa kanya. Sinabi niya sa akin. Buong buhay niya, ako lang ang kanyang pinag-anakan. Pero, pagkatapos nating magpakasal, magkakaanak tayo ng dalawa. Isang lalaki at isang babae. Sige ba, Van Nin? Bakit puro anak ang iniisip mo? Magsusumite na ako ng thesis. Sana matapos mo na yan. Go. Normal lang naman yan. Mahal kita. Gusto kong magkaanak tayo. Ano bang mali dito? Anong tinatawanan mo? Ako, si Jiang Van Nin, ako ang mag-aanak para sa iyo. At para sa iyo lang. Oo nga. Napakasimple naman ng suot niya ngayon. Hindi pwedeng si Ginang Gu yun. Ganon niya ako kamahal. Hindi siya mag-aasawa at magkakaanak sa iba. Ang buong buhay niya ay hindi aalis sa akin. Bakit parang may kakaiba akong nararamdaman? Ngayon, tingnan natin kung paano ka magpupumiglas. Budin. Nandito ako. Saklalahan ninyo ako.
Budin. Narito ako. Saklalahan ninyo ako. Hindi na maganda ito. Chairman Gu. Ang aking minamahal na cake. Pinaghirapan naming gawin ni Papa para kay Mama. Nawala na ang cake na ginawa natin. Nasira na ang cake. Xiaobao, ayos ka lang ba? Ang cake na ito, isang malaking sorpresa ito na inihanda natin. Nasira na ang lahat. Ayos lang, Xiaobao. Okay lang, gagawan kita ng bago ni tatay, mas malaki pa. At mas maganda pa sa dati. Kapag nakita ni nanay na umiiyak si Xiaobao, magagalit talaga siya. Xiaobao. Sabi na ng nanay ko. Lalaki si Xiaobao, hindi ka iiyak. Sabi sa akin ng nanay ko, malakas si Xiaobao. Hindi ako iiyak. Gusto kong maging isang mabuting lalaki na ipagmamalaki ng nanay ko. Direktor Gu, patawad po, kaso ng kapabayaan ko po. Kaya natapon ang cake, ngunit huwag po kayong mag-alala. Agad po akong makikipag-ugnayan sa dayuhang chef. Magpapagawa po ako ng mas masarap at mas malaking cake, bilang kapalit. Hindi na kailangan. Patawad po, Chairman Gu. Jiang Vannin, kasalanan mo ito, kometa ka. Kung hindi dahil sa kagustuhan mong manggulo ngayon, hindi sana ako makakaaway kay Mr. Gu. Bilesen, linisin niyo na ang lugar na ito. Opo. Xiaobao. Magluluto ako ng ibang cake, mas malaking cake, at mas maganda para kay Mama. Sige. Sa pagkakataong ito, sisikapin kong gumawa para kay Mama ng mas malaking cake. At tiyak na mas maganda ito kaysa sa naunang cake. Huwag ka nang umiyak, Xiaobao. Nandito si Mama. Ang sakit. Budin. Iyon ang boses ni Mama. Gusto kong bumaba para hanapin si Mama. Magtiis ka, Xiaobao, hintayin mo dito si Papa. Ililibre ko po si Mama. Sige po. Chairman Gu, doon sa loob. Imbakan lang po yun. Hindi po pwedeng doon tumira ang asawa ninyo. Oo nga po, mahalaga po ang katayuan ni Madam Gu. Paano siya napunta rito? Nagkakamali ka siguro. Hindi ako pwedeng magkamali ng dinig. Kanina, boses iyon ng nanay ko. So ang ibig niyong sabihin ay, nagsisinungaling ang anak ko. Hindi naman. Ang gusto ko lang sabihin ay, sino man ang nasa loob, talagang hindi si Ginang Gu. Tama, Chairman, maglakas loob akong sumiguro, hindi si Ginang Gu ang taong iyon.
Chairman. Umalis ka na dyan. Anong ginagawa ninyong dalawa dyan ng palihim? Naglilinis po ako. Malapit na po akong matapos. At ako naman, tinitignan ko ang mga cable. Bukod sa inyong dalawa, may iba pa bang tao rito? Kami lang po, wala na po. Tama, dalawa lang kami. Kung malalaman kong nagsisinungaling kayo, hindi na kami. Huwag kang mag-alala. Mag-ingat ka. Nababaliw ka na. Nasa labas si Godin. Kung malaman ng iba, mamamatay tayo. Tigilan mo nga yan. Gusto mo bang mapahamak tayo? Bilisan mo, isuksok mo na siya dyan. Ang gaganda naman ng dalawang damit na ito. Ang baho-baho naman ito. Manahimik ka na nga, kung hindi ako naging matalino. At nakatagpo ng dalawang kasuotan na ito. Paano ko kaya ito maitago? Siguro'y humihinga pa rin siya. Huwag ka nang magbiro. May pagpipigil ako sa aking ginawa. Pinatulog ko lang siya. Bukod pa rito, ginagamit niya ang pangalan ni Ginanggo para manggulo. Ito ang bunga ng kanyang ginawa. Dapat nating isipin kung paano tayo makakatakas dito. Sige. Chairman Gu. Nahanap na ba ang asawa ko? Nasaan ba siya? Nasa CCTV. Simula nang dumating ang misis, hindi na siya umalis. I-on ang ilaw. Itatanong ko ulit sa inyo. May nakakita ba sa asawa ko? Ang babaeng nagpakilalang Ginanggo. Totoo nga kaya iyon? Huwag kang magbiro. Pinabulaanan na iyon ni Direktor Song. Paano naman siya? Sige. Mabuti. Dahil ayaw ninyong aminin. Kalihim Zai, hanapin mo siya para sa akin. Kahit na kailangan pang sirain ang lungsod na ito, kailangan ko siyang mahanap. Opo, Chairman. Nawawala si Ginanggo. Kailangang mahanap siya kahit ano paman.
Umaksyon ka na. Opo. Ito ang bato sa pulsaris ng nanay ko. Sabi ninyo hindi ninyo nakita ang asawa ko. Bakit nandito ang pulsaris niya? Sabihin mo. Ano ba ang ginawa ninyo sa kanya? Chairman Go, may mali po ang inyong pagkakaintindi. Peke ang pulsaris na ito. Sa babaeng nagpapanggap na asawa mo galing yan. Para manloko sa atin. Tama. Ang pulsaris na ito, isa lang sa buong mundo. Nakaukit pa nga ang pangalan ng asawa ko. Ang sabi mo ay, nagkamali ako. Imposible ba? Si Jiang Van Nin pala ang tunay na asawa ni Chairman Go. Isara agad ang lahat ng mga exit. Walang sino man ang pwedeng umalis. Opo, Ginoo. Nasa panganib si Mama. Magiging mabait si Xiaobao. Umuwi ka na at maghintay kay Papa. Magiging ayos lang ako. Iuuwi kita ng Papa, okay? Opo. Pakiusap, Ginoo Go. Chairman Go, ang mga taong naririto ay pawang mga kilalang tao sa Jiangcheng. Hindi maganda ang ginawa mo. Ikaw ba ay miyembro ng pamilyang Li? Simula ngayon, ang pamilyang Li, lahat ng negosyo ninyo, ay ibabawal. Nang ahas kang itago ang impormasyon tungkol sa aking asawa, dahil sa iyong kamangmangan. Ito ang resulta na natanggap mo. Chairman Go, mali po ako. Patawarin niyo po ako, Chairman Go, Chairman Go. Alam ko na. Ang mga taong naririto, lahat ay galing sa mga malalaking angkan. Pero kailangan niyong sabihin ang impormasyon tungkol sa asawa ko. Kung hindi, mawawala kayo sa Jiangcheng. Umili na kayo. Sa inyo na ang pagpili. Ako si Godin. Kapag sinabi ko, gagawin ko. Hindi na maganda ito. Si Jiang Wanning ang asawa ni Chairman Go. Dapat natin siyang dalhin. Kung hindi, mapapahamak tayong lahat. Sige. Anong ginagawa ninyo? Tigil. Hulihin ninyo sila. Dali, takbo. Bitawan ninyo ako. Van Nin. Van Nin.
Papunta sa ospital. Nahilo ang misis. Tawagan agad ang ambulansya. Chairman Gu, sigurado ka bang nagkakamali ka? Siya ang aking mapapangasawa, hindi ang iyong asawa. Umalis ka na ngayon. Kalihim-tit, pigilan ninyo ang mga taong ito. Kung ang aking asawa ay magkakaroon ng kahit kaunting kamalian, hahabulin ko sila. Kailangan nilang managot sa kanilang mga ginawa. Naiintindihan ko na po. Budin. Gising ka na. May masakit pa ba sa'yo? Ayos na ako. 7 oras kang walang malay. Tapos sasabihin mong ayos ka lang. Huwag kang mag-alala. Seryoso, ayos na talaga ako. Nasaan na kaya ang grupo ni na Songhao? Nasa banquet hall silang lahat. Iniutos ko silang ikulong. Dalhin niyo ako sa kanila. May ilang utang. Kailangan kong linawin ang mga ito. Imposible. Jiang Vannin, paano naman naging ginanggo? Malinaw na sinabi niya, ako lang naman ang mahal niya. Hindi na maganda ito. Nagkasala na tayo kay Mr. Go. Dito sa lungsod na ito, makakayanan pa ba nating mabuhay? Kasalanan mo to. Nung mga oras na iyon, pinilit mo talaga kaming ikulong si Vannin. Ano na ang gagawin ko ngayon? Ikaw ang may pananagutan. Anong pananagutan ko? Malinaw naman na kayo ang gustong tumulong. Ano naman ang pakialam ko? Talagang nagalit na si Mr. Gu ngayon. Tayo, may problema na. Kilala sa Jiang Fan, ang pagmamahal ni Chairman Go sa kanyang asawa. Nagkasala tayo kay Madam Go. Tapos na ang buhay natin. Sana'y alam ko, hindi sana ako sumama. Kasalanan mo to, gago ka. Dahil sa'yo, tayo rin ang naghihirap. Kasalanan mo, tama. Ang pinaka dapat sisihin, ay ang hayop na si Songhao. Tumayo ka na, Songhao. Sabi mo, si Vannin ang iyong mapapangasawa. Bakit bigla na lang siyang naging ginanggo? Wala akong pakialam. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang may pananagutan. Mas curious pa ako sa'yo. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari. Hindi ko rin alam. Asawa siya ni Chairman Go. Ganito pala kamahal ni Vannin ang akin. Bakit kaya si Ginanggo? Songhao, mahal kita. Sa buhay na ito, ikaw lang ang pakakasalan ko. Jiang Vannin, papakasalan mo ba ako? Oo. Songhao. Habang buhay, gusto ko lang makasal sa iyo. Halata namang mahal na mahal niya ako. Kahit na maging bankrupt ako. Kahit na wala na akong anumang bagay.
Handa pa rin siyang sumama sa akin. Song Hao, may naipagbili na ako. Heto ang 2 milyon. Sana makatulong ito sa'yo para malagpasan mo ang pagsubok. Kunin mo na muna. Ang pulse heiress ng lola ko. Bakit wala na? Kunin mo na muna. Hindi ako naniniwala. Niguradong peke yun. Ganon niya ako kamahal. Bakit niya pinakasalan si Gudin? Imposible. May mali yata. May mali rito. Ginoo Gu. Ito. Ganoon na ba? Ginang Lin. Kayo po at si Direktor Song ay magkasamang magbabayad ng danyos. Susulatan kita ng ayaw. Pirma na lang po at bayad. Ano? Ang perang ito. Paano ko ito babayaran? Wala akong pakialam. Kung hindi mo ito mababayaran sa takdang oras. 3 araw pagkatapos, tatawagan ka ng abogado namin. Ginoo Gu. Mali po ako. Kahit ipagbili ko pa ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lin, ay hindi pa rin sapat para mabayaran ang utang na ito. Ginoo Gu, alam ko na ang aking pagkakamali. Patawarin niyo na po ako. Van Nin. Hindi po. Ginang Gu. Pakisuyong pag-isipan muli, dahil sa matagal na nating pagsasama. Maawa po kayo sa akin. Pwede po ba? Matagal ko na po kayong binabalaan. Tunay na alahas po ang pulse heiress na iyon. Ganito po ang kahahantungan ninyo. Kasalanan ninyo po iyan. Magkakaroon pa rin po ng kabayaran. Nagbayad na po si Binibining Lin. Inyong turno na. Umalis ka na dyan. Chairman, magsalita na po kayo. Magtutulungan po kami. Pakisuyong patawarin ninyo na po kami. Kasalanan po iyon ni Songhan. At ni Lin Dodo na nagunjok sa amin. Hindi po, talagang hindi ko na kaya. Ngayon ka lang magmamakaawa. Nung inaapi ninyo ang asawa ko. Bakit hindi ninyo naisip ang araw na ito? Van Nin, alam na namin ang aming kasalanan. Patawarin mo na kami. Pakiusap, patawarin mo na kami. Dati naman, magkaibigan din tayo. Patawarin nyo na kami. Ganoon na lang po ba? Alam na po namin ang aming pagkakamali. Pakiusap po. Tama na. Huwag na huwag ninyo akong ipapakita ang inyong mga sarili. Opo, nangangako po kami. Hindi na po kami magpapakita pa. At kayo? Alas 10 na ng gabi ngayon. Paglampas ng hating gabi. Ayokong makita kayo sa Jiangqing. Naiintindihan ninyo ba? Huwag kayong mag-alala, Chairman Gu. Aalis na kami rito. Sisiguraduhin naming mawawala na kami. Huwag na huwag mong guguluhin ang iyong sarili. Van Nin, tara na. Van Nin. Kung 5 taon na ang nakakaraan. Hindi ako nagpakasal kay Dodo. Sabihin mo nga. Di ba? Hindi ko na kaya pa ito.
ang pagpapakasal ninyo ni Dudu. Basta ang huli na lang. Nawala na ang pagmamahalan natin. Kahit hindi kayo magpakasal. Maghihiwalay pa rin tayo. Ang wakas natin. Matagal na rin naman, simula nang paulit-ulit mo akong iwanan para sa kanya. Nakatakda na ang ganitong wakas. Ibig sabihin ba? Wala ka na bang kahit kaunting pagmamahal sa akin? Wala na akong pagmamahal sa iyo. Van Nin, handa akong ibigay ang kumpanya, ang bahay ko, pati na ang pera ko. Kay Godin, pwede ka bang bumalik sa akin? Nangangako ako. Sa hinaharap, ikaw lang ang mamahalin ko. Lahat ng kayamanan mo. Hindi sapat yun para sa pang-araw-araw na gastusin ng asawa ko sa loob ng isang buwan. Tara na. Songhan, magmadali na rin tayo. Umalis ka na, layuan mo ako. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Van Nin. Mali ako. Ginang, dumating na naman ang lalaking iyon. Mag-iisang linggo na, araw-araw, nakaluhod siya sa harap ng pinto. Ano man ang sabihin ko, ayaw umalis. Gusto kanyang makausap. Tawagin ang gwardya, paalisin siya. 3 beses na siyang pinalayas ng gwardya ngayon. Umakyat ulit siya ng pader. Nakaluhod lang siya roon. Sabi niya, maghihintay siyang nakaluhod hanggang sa makausap kanya. Wala na rin kaming magagawa. Van Nin. Kasalanan ko po, patawarin niyo na po ako. Pakiusap, hayaan niyo po akong makausap kayo kahit saglit lang. 1 beses na lang po. Songhan, wala pa ring pinagbago sa'yo. Sa puso mo, iyan lang ang laman. Ang bago pa rin ang pinakamaganda. Hindi mo talaga maitago habang buhay. Nababagot sa luma at umiibig sa bago. Iyan ang iyong bisyo. Van Nin, sa wakas, dumating ka na rin. Ang suot mong damit. Parang regalo ko sa iyo yun, di ba? Naalala mo pa ba? Alam ko, nandito pa rin ako sa puso mo. Ang singsing na ito. Matagal ko itong hinanap. Kasalanan ko. Hindi ko dapat sinaktan ang damdamin mo. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Songhan, tapos na ang lahat ng iyon. Umalis ka na. Huwag mo na akong guluhin pa. Van Nin. Itataboy mo ba ako? Sige. Pero, alaala rin naman natin ito, Hindi na kailangan.
Nakuha ko na ang pinakamaganda. Ang pagmamahal mo, para ring singsing na nasa kamay mo. Peke at mura, hindi ko kailangan. Hindi, wala ako. Huling babala ko na ito sa inyo. Simula ngayon. Habang buhay, huwag ka nang magpakita sa harapan ko. Van Nin. Kalihim-tit. Parang ang utang pa rin ni Direktor Song. Isang bangkarote, tapos may gana pang pumunta rito para guluhin ang asawa ko. Patawad po, Chairman. Pasensya na po, agad ko pong aayusin ang pagkuha ng bayad. Kung mapapansin ko pa kayong muli, ginugulo mo ang asawa ko. Hindi lang ito simpleng problema sa pagkuha ng utang. Van Nin. Hindi ka ba maghahatid ng paninda? Anong ginagawa mo sa bahay? Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin. Song Han. Iniisip mo na naman siya. Tinanggihan ko ang mga order para makapagluto para sayo. Pero, nanunood ka na naman ng litrato ng ibang babae. Naghahatid ako ng gamit kasama ka sa aming maliit na inuupahang bahay. Sa puso mo. Hindi pa rin ako kasing galing ni Jiang Van Nin.